Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli naman pong nagbabalik ang inyong kaibigan, Highlycom Works. Ngayon maibigan, ang video na ito ay para po sa atin pong mga kaibigan na nagsisimula pa lang o bago pa lamang sa larangan ng paggawa ng Piso Wi-Fi mga kaibigan. Kahit po late ang video natin at tutorial, alam kong marami pa pong mga kaibigan natin dyan na nangangailangan po ng atin pong tulong. So ang video na ito na atin pong gagawin ay puro po mga basic mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, pag-uusapan natin kung saan ang mas magandang gamitin. Yun bang naka-custom board na Piso Wi-Fi or yung hindi na naka-custom board? Kasi maraming mga kaibigan natin dyan na nagtatanong kung saan sa dalawa ang mas magandang gamitin. Ito pong mga kaibigan natin na yan ay siyempre mga baguhan pa po sa Piso Wi-Fi. Tingnan nyo lamang po ang video natin mga kaibigan hanggang matapos po tayo. Kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag po nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-hit ng notification bell, mag-like ng ating videos, at saka mag-share din po ng ating mga video mga kaibigan. Okay, ngayon sisimulan na natin mga kaibigan. So ayan, ang tanong natin ngayon, saan ba ang mas maganda? Yung naka-custom board or hindi na naka-custom board na Piso Wi-Fi? So yan yung kadalasang tanong natin mga kaibigan, lalong-lalo na kung tayo po ay magsisimula pa lamang sa pagbibuild ng Piso Wi-Fi. Ganun din tayo noon mga kaibigan, nung wala pa tayong experience o wala pa tayong idea kung ano yung Piso Wi-Fi, kung ano yung mga wirings, kung paano siya buuhin. Yung katanungan na yun, syempre, yun po ay natural lamang na magtatanong tayo ng ganun. Kasi hindi po tayo agad makakapunta sa pagiging expert kung hindi po tayo magsisimula sa basic. Ngayon maibigan, ano bang ibig kong sabihin na naka-custom board at hindi naka-custom board? Papakita ko lamang po sa inyo. Ito po yan maibigan. Kung makakita po kayo ng Piso Wi-Fi sa loob na meron pong ganito, meron pong dinidikit sa board natin, so yan po ay naka-custom board ang inyong Piso Wi-Fi. Pero kung makikita nyo naman ay ganito, walang nakapatong, ibig sabihin, wala pong custom board yung atin pong Piso Wi-Fi. So yan lamang po ang pag-identify kung yung ating Piso Wi-Fi na ginagamit ay naka-custom board or hindi. So ngayon naman, ano ang mas maganda sa dalawa? Yun bang naka-custom board or hindi po naka-custom board? So pag-usapan natin yung advantages ng naka-custom board mga kaibigan. So unang-una, syempre, mas madali kung naka-custom board ho tayo. Kung kayo po ay beginner pa lamang sa Piso Wi-Fi sa pag-build, mas maganda talagang gamitin ito pong naka-custom board kasi napakadali lamang pong gawin. Hindi na po kayo magwa-wirings pa, hindi na po kayo magsusolda pa. Ang gagawin nyo lamang dito is i-connect nyo na lamang po yung mga wire dun po sa custom board gaya ho ng atin po nakikita ngayon. Ayan, napakadali lamang po para sa atin. Again, kung tayo po ay baguhan sa pag-build ng Piso Wi-Fi. Ang importante, alam natin na sundan yung diagram na ibibigay sa atin kapag naka-custom board ho tayo. Pero sa ngayon, marami naman pong tutorial sa YouTube mga kaibigan. So unang-una yon na advantage kung naka-custom board ho tayo. At pangalawa naman, kapag naka-custom board ho tayo mga kaibigan, mas malinis tingnan yung wirings natin sa loob ng Piso Wi-Fi box ho natin. Kasi mas kakaunti lamang po yung ating gagamitin na mga wire mga kaibigan sa loob po ng ating box. Gaya ho ng nakikita ninyo, ay mas kakaunti lamang yung wirings na ginagamit kung meron pong custom board. O nga pala maibigan, kung gagamit po tayo ng custom board, meron pong custom board na universal po mga kaibigan. Meron naman din pong custom board na specific na kanyang pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin lamang sa Orange Pi 1, Orange Pi PC, Raspberry Pi. Mga kaibigan, meron pong mga custom board na exclusive lamang sa mga board na yon. Kaya hindi po lahat ng custom board ay gagana po sa atin pong mga board na gagamitin. Maliban na lamang kung universal custom board yung atin pong gagamitin. Pero sa ngayon, kadalasan na binibenta, mabibili natin, ay universal na po yan mga kaibigan. Pangatlo mga kaibigan, ano yung kagandahan kapag naka-custom board ho tayo? Siyempre, pag nagloko yung atin pong custom board, is papalitan lamang natin or tatanggalin lamang natin yung mga wiring sa ating custom board at saka palitan ho natin ng bago kung yung custom board po ang nasira mga kaibigan. At kung board naman ang nasira sa atin pong Piso Wi-Fi, ay mas madali din i-troubleshoot kasi nga po itatanggalin lamang natin yung custom board tapos isasalpak lang natin kapag nakabili na ho tayo ng bagong board natin mga kaibigan. So yan yung kagandahan na naka-custom board ho tayo. Ngayon, ano naman ang disadvantage na naka-custom board na Piso Wi-Fi? Unang-una maibigan, syempre hindi po tayo ang gumawa ng custom board, binibili lang natin yan. So may pagkakataon din na mayroon ding factory defect.
So, ibig sabihin, kapag napili natin o nabili natin ay may problema, syempre, dadamayin yung ating pong board na gagamitin. Pero, madalang lamang na pagkakataon na mangyayari yun mga kaibigan. Hindi naman po sa tuwing bibili ho tayo ng mga custom board ay meron pong factory defect. Kaya wag po kayong mag-alala kapag naka-custom board ho tayo. Yun nga, sa 100% siguro na ating pong mabibili, siguro mayroon lamang pong 1% na sira or factory defect na makukuha natin mga kaibigan. So, yun lamang naman po ang akin pong nakikita na disadvantage sa naka-custom board po na Piso Wi-Fi. Pero overall, maganda ho talagang gamitin ang naka-custom board kapag tayo po ay nagsisimula or bago pa lamang po tayo na mag-build ng Piso Wi-Fi. Ngayon naman mga kaibigan, pupuntahan ho natin yung pangalawa, yun pong hindi po naka-custom board na Piso Wi-Fi. So kung makikita ho ninyo, mas marami po siyang mga wire na gagamitin. Mas marami pong iwa-wirings natin mga kaibigan. Hindi po gaya ng naka-custom board na pinaliwanag ko kanina na mas malinis at mas kaukakonti yung wire na ating gagamitin. So kung tayo po ay magbi-build ng hindi naka-custom board, marami din naman po ang mga diagram na pwede ho nating gamitin. Pero again, kung tayo nga ay wala pang idea or bago pa lamang sa pagbi-build ng Piso Wi-Fi, ay talagang mahihirapan ho tayo sa simula. At hindi ho talaga maiiwasan mga kaibigan na may mga masisirang mga parts ng ating Piso Wi-Fi kapag tayo po ay baguhan pa lamang sa pag-build ng Piso Wi-Fi. So, syempre, unang-unang masisira po dyan, yun pong board ho natin. Yun po talaga ang number one na masisira kapag tayo po ay baguhan pa lamang at wala ho tayong idea sa pag-build ng Piso Wi-Fi. So, siyempre, mabigat din sa bulsa kasi mas mahal po yung board sa parts ng Piso Wi-Fi. Siguro mga kaibigan, kahit po may experience na po sa pagwa-wirings, hindi ho talaga maiiwasan na makakasira ho tayo ng parts ng Piso Wi-Fi. Maliban na lamang siguro kung tayo po ay nakatry ng pangalawang beses, tatlong beses, ay pwede na pong magiging perfect yung atin pong wirings. Siyempre, meron namang mga diagram na mag-guide sa atin kung paano po natin yun gawin. Makikita natin yan sa site ng mga Piso Wi-Fi. Madadownload natin yan, yung diagram sa site nila. Kaya hindi po problema sa atin sa pag-build kung alam din naman po natin paano basahin yung diagram. Sa experience ko nung una, mga kaibigan, ay talagang wala ho talaga akong ideya paano basahin yung diagram. Totoo po yan mga kaibigan. Kaya nung una na nag-build ako ng aking pinakaunang Piso Wi-Fi, ang ginawa ko mga kaibigan kasi nung 2018, 2019, hindi mo pa makikita ang tutorial mga kaibigan sa pag-build ng Piso Wi-Fi noong 2018. Napakahirap po hanapin yung diagram, napakahirap po hanapin yung tutorial mga kaibigan nung panahon na yon. Kaya ang ginawa ko mga kaibigan, kahit mahal ang bentahan dati ng Piso Wi-Fi kit at saka Piso Wi-Fi, ang ginawa ko, bumili ako ng Piso Wi-Fi kit. So doon ko na po siya in-explore mga kaibigan kung paano po i-wirings yung Piso Wi-Fi. So unang tingin ko pa lang talagang nahirapan ho ako. Kahit nahirapan po ako kasi interesado po ako, bumili po ako ng mga parts ng Piso Wi-Fi. At sa unang pagkakataon na nag-build ako mga kaibigan, ay talagang nasira ko po yung board po ng Piso Wi-Fi. Pangalawang beses mga kaibigan na nag-build ako ng Piso Wi-Fi, ay hindi ho talaga gumana yung Piso Wi-Fi mga kaibigan. Kailangan ko pang tanungin si seller. Kailangan ko pang disturbuhin yung seller mga kaibigan para magiging perfect yung pag-build ko ng Piso Wi-Fi. May pagkakataon din mga kaibigan na surrender na ako sa trabahong ito kasi nga po na-discourage ako. Nung araw po mga kaibigan na habang nagbi-build ako ng Piso Wi-Fi na nasunog po yung board mga kaibigan. Tinest ko po mga kaibigan ang Siyam na board. Doon po sa wirings ko, ayun po mga kaibigan, nasira po yung Siyam na board mga kaibigan. Talagang napakasayang ho talaga. Pero nagpapasalamat ako sa mga failure noon. Po yung mga experience natin na magbibigay ho sa atin ng kaalaman mga kaibigan. So sa mga kaibigan natin dyan na bago pa lamang po sa pagbibuild ng Piso Wi-Fi, ay wag po kayong mag-discourage. Ang sekreto lamang po mga kaibigan ay mahalin natin yung ating pong trabaho. Okay, balik tayo mga kaibigan. Ano nga ba yung advantage kapag hindi rin po naka-custom board? Syempre, tayo po yung gumawa, tayo din po yung nakakaalam kung paano natin ayusin. At kung tayo po ay may alam na sa pagwa-wirings ng Piso Wi-Fi na hindi po gumagamit ng custom board, ay talagang mas madali ho sa atin kung gagamit po tayo ng custom board. Kasi alam na natin mga kaibigan, yun pong pasikot-sikot ng wirings or diagram na atin pong gagamitin sa atin pong Piso Wi-Fi. Yung nakikita kong disadvantage mga kaibigan kapag hindi po naka-custom board yun pong ating Piso Wi-Fi, lalong-lalo na kung tayo po ay seller ng Piso Wi-Fi, ay mahihirapan ho tayo sa support ng atin pong mga customer mga kaibigan.
Kasi nga po, tayo yung nakakaalam sa pag-wirings ho natin. Maliban na lamang kung tayo po ay mataas po yung ating pasensya, ay pwedeng-pwede po yon sa atin mga kaibigan na gumamit po ng hindi naka-custom board na piso wifi. Okay, so yung tanong natin ngayon mga kaibigan, saan nga po ba ang mas maganda sa dalawa? Ito bang naka-custom board o itong hindi naka-custom board na piso wifi? Para sa akin mga kaibigan, kapareho lamang po yung dalawa. Depende po yan sa atin, depende po yan sa skills po natin kung saan tayo mas bagay. Siyempre, mas recommended ko po sa mga beginners na gagamit po tayo ng custom board. Pero kung tayo po ay kursonada at gusto po natin na magiging expert dun po sa pag-build ng piso wifi, syempre, i-recommend ko po mga kaibigan yung pong hindi naka-custom board. Kasi tayo po mismo yung magwa-wirings mga kaibigan ng ating piso wifi. At talagang marami ho tayong matutunan mga kaibigan kapag tayo po mismo ang nag-build, nag-wirings ng atin pong piso wifi mga kaibigan. Yun nga mga kaibigan, pag failed ho tayo, pag failure ho tayo sa pag-build po ng ating piso wifi, wag ho tayong mag-give up agad. So yun yung sinasabi ng mga kaibigan na never give up. Ang sikreto lamang po sa pag-build ng piso wifi ay talagang mas mahaba yung ating pasensya at mahal din natin yung atin pong ginagawa. Sana mga kaibigan, kahit kaunti ay may natutunan ho tayo sa video ho natin ngayon na akin pong binabahagi sa inyo. Kung gusto nyo po mga kaibigan na bumili po ng piso wifi kit, ay meron po tayo sa Shopee store po natin mga kaibigan. Ang link po ay nasa description ho natin. Pero yung kadalasang binibenta ko mga kaibigan sa Shopee ko ay hindi po siya naka-custom board. Kung sakali lamang mga kaibigan na kayo po ay bibili, bisitahin nyo lang po yung ating pong Shopee store. Huwag pong kaligtaan na mag-likes ng ating paninda kahit hindi kayo bibili. At importante mga kaibigan, sana po i-follow ho ninyo yung Shopee store ko po mga kaibigan. Again, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating pong YouTube channel, huwag kaligtaan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-hit ng ating notification bell para pa po sa susunod na atin pong mga video tutorial. Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan and God bless us all.